Dominant Protector. Credit to the author. 3,831-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Habang nag-uusap ang dalawa sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag, si Joel, na nasa ibaba, ay biglang kumilos kay Terence mula sa malayo. Inilagay niya ang kanyang kanang palad sa harap ng kanyang leeg at nilaslas ito, sumisigaw, "Kung kaya mo, maaari kang manatili dito magpakailanman." Bagamat hindi sila nang ahas na gumawa ng gulo sa Hong Chamber of Commerce, walang makakapigil sa kanila kung magmura sila sa mga lansangan. Isang pana na pumutol sa lalamunan. Mukhang may matinding sama ng loob sa iyo itong si Joel, Hero Linford. Hindi napigilan ni Melba na matawa nang makita niya ito. Siya, isang mabait na negosyante, ay hindi nakakita ng ganoong kagalit na kilos sa loob ng mahabang panahon. Sumagot si Terence na may mahinang ngiti at hindi umimik, ngunit malinaw na naramdaman ni Melba na hindi sineseryoso ni Natalie si Joel. Ang dahilan kung bakit siya natakot sa pana ni Terence na pumutol sa lalamunan ay dahil lamang kay Panyong, na nasa tabi ni Joel. Talaga bang hindi maarak ang binatang ito sa ganoong lawak? Maraming tao ang nakita ni Melba, ngunit hindi pa siya nakaranas ng ganito. Si Natalie ay isa lamang hindi kapansin-pansing pick sa unang bahagi ng foundation stage cultivator, ngunit sa tuwing nakikipag-ugnayan siya sa kanya, pakiramdam niya ay hindi maarak ang taong ito. Sa nakaraan, ito ay hindi maisip. Ang isang peak level early foundation stage practitioner na walang nakakakita ay isang bagay na katawa-tawa sa mga mata ni Melba, ngunit nakilala niya ito ng personal. Ang dahilan kung bakit maganda ang pakikitungo niya kay Terence ay hindi lang dahil gusto niyang hulihin ang malalaking isda, kundi dahil din sa isa pang mahalagang dahilan. Gusto niyang makita ang mga limitasyon ng binatang ito na tinawag ang kanyang sarili na Natalie sa hinaharap. Ilang sandali pa, inihanda na ng lingkod ng Hong Chamber of Commerce ang lahat ng sangkap sa listahang ibinigay sa kanya ni Terence at dinala ang mga ito kay Terence. Swordsman Linford, ang kabuuan ay 300 espiritual na jade. Salamat sa iyong pagtangkilik. Inilagay ni Melba ang buong bag ng mga sangkap sa harap ni Terence at kinuha ang spiritual jade card, tumawa. Masyado kang mabait, Manager Hong. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Tumango si Terence kay Melba. Ang listahan na ibinigay niya ay nakalista sa 12-dosenang mga materyal na espiritual na gamot. Bagamat sila ay karaniwang pang-espiritual na gamot at walang napakabihirang pag-iral tulad ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, at kahit na pinili niya ang lahat ng magagandang kalidad, ang presyo ng isang halaman ay hindi masyadong mataas, ang dami ay masyadong mataas. Mayroong 12-dosenang mga sangkap, at kailangan itong gawin sa 5 bahagi. Kung sila ay ibebenta ayon sa presyo ng Hong Chamber of Commerce, lahat sila ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 350 espiritong jade. Kahit na may 10% diskwento sa Spirit Jade card ni Terence, nagkakahalaga pa rin ito ng hindi bababa sa 320 espiritong jade. Gayunpaman, sinisingil lamang siya ni Melba ng 300 espiritual na jade. Ang presyong ito ay halos katumbas ng paggamot sa isang VIP na espiritual na jade card. Ito ay isa pang pabor na ginawa niya ng walang bayad. Ngunit ayaw ni Terence na tanggihan ang alok, ang ibig sabihin nito ay gusto nilang kunin siya sa kanilang panig kung handa silang ibigay ito sa kanya. Talagang hindi masamang bagay na matali sa isang negosyong Diyos tulad ni Melba. Kung tinanggihan niya ang mabuting hangarin ng kabilang partido dahil sa pagiging mapagpanggap, magiging napakahirap na magtatag ng anumang malalim na pagkakaibigan sa hinaharap na may ganoong preconceived impression. Walang 300 espiritual na jade si Terence, ngunit mayroon siya nito sa kanyang card. Huwag kalimutan na binigyan siya ni Melba ng 400 espiritual na jade noong huling ibinigay niya sa kanya ang spiritual jade card. Sa mahigpit na pagsasalita, kahit na ang mga sangkap na binili ni Terence sa pagkakataong ito ay mula sa Melba. Upang makipagkaibigan sa potensyal na stock na ito, nag-invest si Melba ng maraming pera. Gayunpaman, ito ay hindi magalang na hindi gumanti. Terence ay hindi ang uri upang samantalahin ang iba. Natanggap niya ang pangangalaga ni Melba ng walang dahilan, at hindi niya estilo ang hindi suklian ang pabor.
Inakala ni Melba na aalis si Terence pagkatapos kunin ang bag ng mga sangkap, ngunit naglabas si Terence ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang manggas na parang may naalala siya. Ano ito? Nagliwanag ang mga mata ni Melba. Kahit na gusto niyang kaibiganin si Natalie, isa siyang negosyante. Kung wala siyang makukuhang kapalit mula kay Natalie, hindi siya maaaring patuloy na mag-ambag sa kanya, gaano man siya katangi-tangi. Bilang tagapamahala ng sangay ng North Island ng Hong Chamber of Commerce, hindi gaanong napakinabangan ni Melba ang kabilang partido. Gayunpaman, ang dalawang Supreme Grade Foundation Breaking Pills mula sa huling pagkakataon ay talagang nakinabang sa kanya ng husto. Pagkatapos ng lahat, bagamat karaniwan ang Foundation Breaking Pill, ang isang Supreme Grade Foundation Breaking Pill na may parehong kalidad tulad ng sa huling pagkakataon ay napakabihirang maging sa gitnang isla, kung saan nagtipon ang mga nangungunang alchemist. Dahil siya ay itinalaga sa North Island ilang dekada na ang nakalipas, ang bilang ng mga Supreme Grade Foundation Breaking Pill na dumaan sa mga kamay ni Melba ay mabibilang sa isang daliri lamang. At ang bawat isa sa mga tabletang ito ay isang kapistahan para sa sangay ng North Island upang madagdagan ang kanilang impluwensya, kaya ang dalawang tabletang ibinigay ni Terence sa kanya noong huling pagkakataon ay isang malaking regalo. Hindi inaasahan ni Melba na mangyayari ito. Si Terence ay tila wala siyang planong magbenta ng anumang mga table tasks, pagkatapos ng lahat, ngunit hindi niya alam kung bakit nagbago ang isip ni Terence. Kung may gumagalang sa akin ng isang paa, ibabalik ko ang pabor 10 talampakan. Ito ba ang estilo ni Natalie? Si Melba ay isang matandang lalaki, pagkatapos ng lahat, at mabilis niyang naunawaan kung bakit ginagawa ito ni Terence. Hindi niya maiwasang hindi ngumiti sa isa't isa. Ang mga benepisyo ay ang susi sa pangmatagalang tagumpay, at ang binata ni Linford na ito ay isang likas na henyo sa negosyo. Akala niya ito ang kaparehong Supreme Grade Foundation Breaking Pill gaya noong nakaraan, ngunit nang buksan niya ang takip ng kahon na gawa sa kahoy, natigilan siya. May 3 table tasks sa kahon, ngunit hindi ito Foundation Breaking Pill, kundi Foundation Building Pills. Iba rin ang mga ito sa mga tabletang pampalakas ng katawan sa pagbuo ng pundasyon na kilala bilang mga table tasks sa pagtatayo ng pundasyon sa sekular na mundo. Bagamat pareho silang may salitang foundation, ang halaga ng Foundation Building Pill ay malinaw na hindi maihahambing sa Foundation Breaking Pill. Ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay para lamang sa mga taong nasa ibaba ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon, ngunit ang tableta para sa pagtatayo ng pundasyon ay para sa mga eksperto sa pagtatayo ng pundasyon. Ang antas ay ganap na naiiba. Higit pa rito, sa mga tuntunin ng presyo ng pagbebenta, ang isang ordinaryong Foundation Building Breakthrough Pill ay maaaring mapresyuhan ng 400 piraso ng espiritual na jade, ngunit ang isang tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay maaari lamang mapresyuhan ng 250 espiritual na piraso ng jade. Ito ay dahil sa matinding kahilingan ng PhilHall. Pagkatapos ng lahat, ang PhilHall ay sisingilan ng 200 spiritual jade para sa bawat pill refinement. Kung ang presyo sa merkado ay mas mababa sa 200 espiritual na jade, walang pupunta sa PhilHall upang pinuhin ang mga table tasks. Gayunpaman, kahit na ang halaga nito ay hindi maihahambing sa dalawang Supreme Grade Foundation Breaking na table tasks mula noong nakaraang panahon, ang 3 Foundation Building na table tasks sa kahon na gawa sa kahoy ay hindi rin maaaring maliitin. Dahil kahit na ito ay isang Foundation Building Pill, ito ay isang Supreme Grade Foundation Building Pill. Ito ay isang bihirang at bihirang bagay. Hanggat maayos itong pinaandar, malaki rin ang halaga nito. 3,832. 3 Supreme Grade Foundation Building Pills para sa 1,500 espiritual na jade. Ano sa palagay mo, batang bayani Linford? Nagtaas ng ulo si Melba at nagtanong. 500 espiritual na jade para sa isang Supreme Grade Foundation Pill. Hindi ito napakataas na presyo ng pagbili, ngunit hindi rin ito mababa. Malaki ang kikitain ng Hong Chamber of Commerce dito, ngunit inalagaan na ni Melba si Terence. Walang anumang pagtutol si Terence at tumango. Oo naman, salamat Manager Hong, ngunit mayroon akong mapangahas na kahilingan. Young Hero Linford, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ng matandang ito ang lahat ng kanyang makakaya. Medyo nagulat si Melba.
Hindi pa niya narinig na humingi ng kahit ano si Natalie sa dalawang pakikitungo nito sa kanya. Gayunpaman, bilang paggalang kay Terence, kasama ang katotohanang binigyan siya ni Terence ng napakaraming benepisyo, gagawin ni Melba ang kanyang makakaya upang matugunan ang mga kahilingan ni Terence hanggat hindi ito labis. Gayunpaman, ang sumunod na kahilingan ni Terence ay nabigla kay Melba, gusto kong manatili dito sandali. Sana hindi ko hadlangan ang negosyo ni Manager Hong. Siyempre naman. Please go ahead, young hero Linford. Kahit gusto mong manatili dito, kaya kong ayusin ito para sa iyo. Humalaklak si Melba. Akala niya ay tinanggap ni Natalie ang mungkahi ni Joel at nagpaplanong manatili rito. Hindi ito nakakagulat. Mula sa kanyang pananaw, malamang natakot si Terence kina Panyong at Joel at gustong magtago dito sandali para maubos ang pasensya ng kabilang partido at sumuko sila. Ang pagharap sa isang kaaway na tulad ni Panyong na imposibleng harapin, normal lang na matakot at gustong umatras. Ngunit sa pananaw ni Melba, medyo one-sided ang ideya ni Terence. Sa kanyang kasaysayan kasama sina Panyong at Joel, hindi nila siya papakawalan ng ganoon kadali. Walang silbi ang pagkaantala dito. Maghihintay pa rin sila dito at hindi aalis. Marahil pagkaraan ng ilang sandali, ang Natalie na ito ay babalik sa kanyang salita at magkusa na hilingin sa mga panauhing eksperto ng kanyang Hong Chamber of Commerce na protektahan siya. Gayunpaman, ngumiti lang si Terence at umiling, dito ka nakatira. Hindi na kailangan iyon. Maghihintay lang ako dito ng 2 oras. Maghintay ng 2 oras. Napakurap si Melba kahit ang isang matandang tulad niya ay hindi maintindihan kung ano ang pinaplano ni Terence. Tumawa lang siya at tumango kay Terence, kung gayon, mangyaring magpatuloy, batang bayani Linford. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin. Sa isang kisap mata, 2 oras na ang lumipas. Si Panyong at Joel, ang guro at disipulo, ay nakabantay sa kalsada sa tapat ng Hong Chamber of Commerce ng 2 buong oras sa ilalim ng nakakapasong araw. Disciple, sa tingin mo ba magtatago ang batang iyon sa Hong Chamber of Commerce at hindi maglalakas loob na lumabas? Sayang ang oras na mag-aksaya ng oras sa kanya. Sabi ni Panyong na may naiinip na tingin. Si Joel ang lalaban kay Terence hanggang kamatayan, hindi si Panyong. Siya ay narito hindi lamang upang ipaghiganti ang kanyang alagad, kundi upang ipaghiganti ang kanyang sarili. Hindi niya maibalik ang galit niya sa Hong Chamber of Commerce noong nakaraan. Kung gusto niyang ilabas ang kanyang galit, kay Terence lang niya ito mailalabas. Gayunpaman, kung gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras dito para lamang mailabas ang kanyang galit, siya, si Panyong, ay walang ganoong pasensya. Saganang kanya, dahil sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila, kung siya ang nasa posisyon ni Terence, hinding-hindi siya aalis sa Chamber of Commerce. Hanggat nanatili siya sa Hong Chamber of Commerce at hindi lumalabas, wala siyang magagawa sa kanya. Ngunit kung siya ay gumawa ng isang hakbang palabas ng Hong Chamber of Commerce, siya ay agad na target ng isang eksperto sa tuktok ng huling yugto ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon at agad na magiging isang patay na tao. Ito ay malinaw sa isang sulyap kung paano siya dapat pumili. No, I could feel it the last time we fight. He's not a gutless guy. Talagang lalabas siya. Sabi ni Joel, umiling-iling. Pagkatapos ng laban hanggang kamatayan noong nakaraang pagkakataon, kahit na hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Terence, ang kanyang pangunawa kay Terence ay malamang na higit sa karamihan ng mga tao sa malugod na bagong pavilion. Kung talagang duwag si Terence, paano niya natalo ang isang mid-foundation stage master na katulad niya noong nakaraan? Upang hamani ng isang tao sa isang mas mataas na antas, hindi lamang ito nangangailangan ng lakas, ngunit nangangailangan din ito ng lakas ng loob at kumpiyansa. Sok! 2 oras na ang nakakalipas. Sino ang nakakaalam kung gaano tayo katagal maghihintay? Kalimutan mo na, alagad, patuloy kang magbabantay dito. Guro, aakyat muna ako at uminom ng tsaa. Nilaibat ni Panyong ang mga mata kay Joel at tumalikod para pumasok sa tindahan sa likuran niya. May private room siya para makapagpahinga. Gayunpaman, nang lumingon si Panyong, biglang nabigla si Joel. Biglang nanlaki ang mga mata niyang nakatitig sa Hong Chamber of Commerce. Master, nasa labas na siya. Ano?
Alam niyang nandito ako para bantayan ang lugar na ito, pero naglakas loob pa rin siyang lumabas. Nagulat si Panyong at lumingon na parang hindi makapaniwala. Kasunod ng direksyon ng daliri ni Joel, isang figure na may dalang bag sa kanyang likod ay dahan-daang lumalabas sa Hong Chamber of Commerce. Ang figurang ito ay ang lalaking nakita niya sa bintana sa ikalawang palapag. Noong nakaraang pagkakataon, muntik na niyang idulot ang pagkamatay ni Joel at naging sanhi ng pagkatalo ni Panyong sa Hong Chamber of Commerce, Natalie. Itong lalaking ito, hindi ko talaga alam kung sasabihin kung may mga bola siya o naghahanap siya ng kamatayan. Sa pagtingin sa figure ni Terence, ang mga ugat ni Joel ay hindi maiwasang mag-pop up, ang kanyang mukha ay napilipit. Bagamat naniniwala siya na si Natalie ay hindi magtatago sa Hong Chamber of Commerce magpakailanman, hindi niya akalain na ang taong ito ay maglalakas loob na magpakita sa loob lamang ng 2 oras. Bukod dito, nag-iisa siya at hindi humingi ng tulong sa Hong Chamber of Commerce. Hindi na kailangang sabihin, syempre nililigawan ko si kamatayan. Sa iyong Panginoon dito, paano maaaring makabalik na buhay ang walang kabuluhang pick na ito ng maagang foundation establishment brat? Tumawa si Panyong. Sa kanyang lakas sa rurok ng yumaong foundation stage, upang magawa siyang personal na kumilos, para sa anumang peak ng maagang foundation stage, masasabing isang karangalan. Siyempre, sa likod ng karangalang ito, walang ibang posibilidad maliban sa kamatayan. Hehe, kasama si Master dito, siguradong patay na ang batang iyan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang batang iyon ay napaka-insidious at tuso, kaya Master, hindi mo siya dapat bigyan ng kahit anong pagkakataon na makahinga at makapagsalita. Kapag nakita mo siya, patayin mo siya sa isang galaw at ipaghiganti ang iyong alagad. Kinusat ni Joel ang kanyang mapangasar na mga mata at tinitigan si Panyong. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay dahil natatakot siyang magtanong ang kanyang amo ng isang bagay na hindi niya dapat itanong tungkol kay Natalie, gaya ng Star Inkstone. Hiniling niya kay Panyong na pumunta lamang para patayin itong Natalie bilang paghihiganti. Para masigurado na hindi na mauulit, super katulong lang ang dinala niya. Gayunpaman, hindi niya kailanman nilayo na ibahagi ang anumang bagay sa kanyang murang master, lalo na ang Star Inkstone, isang supreme treasure na maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao. 3,833. Huwag kang mag-alala, sa harap ng iyong Panginoon, ang batang iyon ay walang karapatang magsalita, lalo na ang pagkakataong magsalita. Hindi alam ni Panyong ang nangyayari at agad na masayang sumagot. Sa anumang kaso, wala talaga siyang interes na makipag-usap ng walang kaparirikan sa ganitong uri ng langgam. Gusto lang niyang pumatay ng tao para mailabas ang galit niya. Ito ang pinakamahusay. Lihim na natuwa si Joel. Pagkatapos makipag-usap ni Panyong kay Natalie, makakahanap siya ng pagkakataon na lihim na hanapin ang Star Inkstone sa katawan ni Tianyong. Kung makakahanap din siya ng ilang mataas na kalidad na foundation-breaking pills, iyon ang pinakamahusay. Sa pagkakataong ito, isang medyo pamilyar na boses ang biglang tumunog sa harap ng dalawa, "Oh, really?" Iyan ay tunay na nanghihinayang. Gusto kong humingi ng kaunting galaw sa senior, pero mukhang hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon. Biglang nabigla sina Panyong at Joel, dahil pamilyar na mukha ang lumabas sa harap nila na may ganitong boses. Ang batang lalaki ang nagpangagot sa kanila ng kanilang mga ngipin, Natalie. Inaasahan ni Joel na kahit na ang taong ito ay magkaroon ng lakas ng loob na umalis sa Hong Chamber of Commerce, tiyak na tatakas siya. Hindi siya maglalakas loob na manatili sa ganoong lugar, lalo na't hindi siya magpapakita sa harap nilang dalawa. Ngunit ngayon, nakatayo si Terence sa harapan nila, wala man lang 10 talampakan ang layo. Sa pagtingin sa kalahating ngiti ni Terence, si Panyong at Joel ay parehong napaatras sa gulat. Ilang sandali lang ay nag-react na sila. Pareho silang nasa tuktok ng huling foundation stage at isang mid-foundation stage cultivator. Paano sila makaka-atres sa harap ng isang peak late foundation stage cultivator? Anong kahihiyan? Pagkalabas niya sa Hong Chamber of Commerce, hindi lang siya nagmadali at tumakbo, pero talagang nagkusa siyang lumapit. Ang ganitong uri ng aksyon ay isang provokasyon lamang na nanliligaw sa kamatayan. Sa isang iglap si Joel, ang mapanlinlang na lalaki na ito,
ay katulad ng kanyang mayabang na amo, si Panyong, na nagalit sa mapanuksong galaw ni Terence. Sok! Dahil kusa kang lumapit sa akin, tuturuan kita ng trick. Handa ka na bang mamatay? Malamig na tumawa si Panyong habang tumataas ang aura sa paligid niya. Akmang sasalakayin niya si Terence, na ilang di pa lang ang layo. Ang lalaking ito ay talagang mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Alam na ito ni Terence, ngunit pagkatapos na personal na maranasan ang aura ni Panyong, mas natitiyak niya ito. Sa kanyang lakas sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, kahit na wala siyang kalamangan sa antas, hindi bababa sa hindi siya magiging ganap na dehado at hindi magiging ganap na walang puwang para sa paglaban. Ngunit ngayon ay kaharap na niya si Panyong, isang peak late foundation stage master. Kahit na mayroon si Terence ng lahat ng uri ng makapangyarihang card, hindi ito makakabawi sa napakalaking pagkakaiba sa antas. Kung maglalaban sila, hindi na kailangan ni Panyong ng kahit anong martial arts. Maaari niyang patayin si Terence gamit ang isang palad, ito ang hindi maiiwasang malupit na katotohanan. Gayunpaman, sa pagharap sa walang pasubali na layunin ng pagpatay ni Panyong, walang bahid ng takot sa mukha ni Terence. Sa halip, ngumiti siya gaya ng dati, hehe, itong senior nan, sigurado ka bang gusto mong lumipat sa lugar na ito? Ha? Anong klaseng kalokohan ito? Sa tingin mo kailangan kong pumili ng magandang lugar para patayin ka? Puno ng panunuya ang mukha ni Panyong habang tumatawa ng may pagkadismaya. Sa tabi niya, tumingin din sa kanya si Joel na parang tulala ang tingin niya. Sinasabi mo ba ito dahil natatakot ka at gusto mong maantala ang oras, o humihingi ka ng awa? Sayang lang kung ano man ang purpose nito, wishful thinking lang. Ang aking Panginoon ay hindi sapat na hanggal para maniwala sa kalokohan ng isang kaaway na katulad mo. Ang layunin ng mga salitang ito ay natural na kumilos si Panyong sa lalong madaling panahon. Ayaw ni Joel na magkaroon ng anumang verbal na komunikasyon si Terence kay Panyong dahil ang bahagyang pagkadulas ng dila ay maaaring maglantad sa kanyang lihim ng Star Ink Stone. Hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay, at kailangan niyang sakalin ang anumang posibilidad sa simula. Dahil sinabi ni Joel, natural na hindi na mag-aaksaya ng oras si Panyong. Agad naman siyang tumango at ngumisi, nasabi ko na ang hamak na langgam na tulad mo ay malayong kwalipikadong makipag-usap sa akin. Mamatay. Pagkatapos niyang magsalita, ang totoong enerhiya ay mabilis na namuo sa palad ni Panyong. Sa isang iglap, ang kanyang hangarin sa pagpatay ay tumaas sa langit. Gayunpaman, tila walang pakialam si Terence sa ginawang pagpatay ni Panyong. Matapos ngumiti ng mahina, binuhat niya ang bag ng mga sangkap na binili ng Hong Chamber of Commerce at tumalikod na para umalis na parang walang nangyari. Sentimo. May mali yata sa utak ng batang ito. Hindi nagatubili si Panyong. Sa ilalim ng panghihikayat ni Joel, gusto niyang patayin si Terence sa kalye. Who the hell care kung may buta sa utak ang batang ito? Simula nung pumunta siya sa harap niya, hahayaan na lang niyang mamatay. Bilang tagapangasiwang deacon ng tumataas na Sky Pavilion, bagaman hindi ganoon kahusay ang utak ni Panyong, alam niya kung ano ang maaaring gawin at kung ano ang hindi maaaring gawin tulad ng likod ng kanyang kamay. Ang batas ng gubat ay palaging ang pinakapangunahing batas sa mundo ng paglilinang. Gaano man karaming mga tuntunin at regulasyon ang itinakda, hindi ito nagbago. Sa madaling salita, ang pagpatay sa mga tao ay palaging isang napaka-normal na bagay sa mundo ng paglilinang. Sa ilang mga lugar, magagawa ito ng walang anumang pag-aalinlangan, ngunit sa ibang mga lugar, ang isa ay sasailalim sa ilang mga paghihigpit. Sa pangkalahatan, sa anumang pampublikong lugar, kung nais ng isang tao na pumatay ng isang tao, magkakaroon ng ilang mga pag-aalinlangan, lalo na sa isang mataas na uri ng lugar tulad ng panloob na kalye, kung saan ang mga tao na mayaman man o marangal, mayroong lahat ng uri ng pag-aalinlangan. Gayunpaman, kay Panyong, sa kanyang lakas at katayuan, hanggat hindi niya sinasalakay ang mga disipulo ng 3 pabilyon, walang gagawa sa kanya kahit napatayin niya si Natalie, isang katutubo na magsasaka, sa harap ng lahat.
Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang organisasyon sa tatlong malalaking pavilion na namamahala sa ganitong uri ng kaso ng pagpatay, at iyon ay ang Law Enforcement Hall. Gayunpaman, huwag kalimutan na siya, si Panyong, ay miyembro ng Law Enforcement Hall. Nakapwesto lang siya sa umaangat na pavilion. Bukod dito, ayon sa hindi sinasabing mga alituntunin ng Law Enforcement Hall, maliban na lamang kung ito ay kasangkot sa mga alagad ng tatlong pavilion, wala silang pakialam sa buhay ng mga katutubo lamang na buhong na magsasaka, huwag mag-aksaya ng lakas ng loob dito. Gayunpaman, nang malapit ng kumilos si Panyong at malapit ng mamatay si Terence, isang dosenang makapangyarihang aura ang pumaligid sa kanya. Tulad ng ilang guest masters na nakilala niya sa Hong Chamber of Commerce, bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa kanya, isang Peak Plate Foundation Stage Master. Ang babala na nakapaloob sa mga makapangyarihang aura na ito na lumabas sa kung saan ay maliwanag. Kahit na ang isang malakas na lalaki na tulad ni Panyong ay hindi maiwasang manginig dahil sa masamang pakiramdam na ito ay bigla niyang naalala ang masungit na engkwentro sa Hong Chamber of Commerce noong nakaraan. Ang pugilistic na mundo ay mapanganib at ang mga tao sa cultivation world ay bihirang makialam sa negosyo ng ibang tao, lalo na sa ganitong uri ng sitwasyon kung saan ang isang mahusay na master ay biglang lumitaw ng wala saan. Karaniwang imposibleng mangyari. Bagamat ang mga taong ito ay hindi man lamang nagpakita ng kanilang mga mukha, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay halata. Sila ay dapat na guest masters ng mga nakapalibot na mga ngalakal, kabilang ang Hong Chamber of Commerce. 3,834. Sa sandaling ito lamang sa wakas ay nag-react si Panyong na puno ng malamig na pawis. Sa katunayan, kung papatayin niya ang Natalie na ito na hindi kilalang pinanggalingan dito, ang tatlong pavilion ay hindi magkakaroon ng anumang problema. Gayunpaman, bago iyon, kailangan pa rin niya ang pag-aproba ng malalaking mga ngalakal sa panloob na kalye. Bagamat karaniwan ang pagpatay, kung may napatay sa kalye, makakaapekto ito sa kanilang negosyo. Ang kita ay ang pinakamahalagang bagay para sa mga ngalakal. Kaya naman, kahit anong gawin ng Law Enforcement Hall ng tatlong pavilion, kailangan nilang makialam sa kalyeng ito sa loob. Higit pa rito, sila ang may huling say. Sa pamamagitan ng isang palanggana ng malamig na tubig na bumuhos sa kanyang ulo, humarap sa higit sa isang dosenang makapangyarihang masters na ang lakas ay higit sa kanyang sarili, kahit si Panyong ay hindi napigil ang manginig sa gulat, hindi banggitin si Joel, na nasa gitnang yugto pa lamang ng foundation building realm. Ang pagkabalot ng napakaraming makapangyarihang aura sa sandaling ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na maaari siyang maging isang bangkay sa susunod na sandali at hindi na muling umalis sa panloob na kalye. Mukhang tama ka, aking alagad. Tuso nga ang batang ito. Noon lamang napagtanto ni Panyong kung bakit naging bukas si Terence sa kanila. Hindi lang siya tumakas, lumapit pa siya sa kanila. Siya ay walang takot. Sa sitwasyong ito, gaano man siya kagat ng ngipin, hindi nang ahas si Panyong na kumilos kay Terence. Kahit na nagtagumpay siya sa pagpatay kay Terence, kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga. Ito ay hindi katumbas ng halaga para sa kanya upang makitungo sa isang langgam sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Master, hindi big deal na hayaan siyang maging mayabang sandali. Paglabas niya sa kalye sa loob, Master, masampal mo siya hanggang mamatay. Mamamatay pa siya. Inaliw siya ni Joel. Alam niyang maalab ang ugali ng kanyang murang amo. Kung umatake siya sa galit, masama kung siya ay nahuli sa crossfire. Bagamat mapurol ang utak ni Panyong, nakaranas siya ng malaking pagkalugi sa Hong Chamber of Commerce noong nakaraang pagkakataon. Kung hindi siya natuto dito, hindi siya makakarating sa kinalalagyan niya ngayon. As expected, naabutan niya. Sinulyapan ni Terence ang dalawang tao sa likod niya, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang mapaglarong ngiti. Ang dahilan kung bakit siya nagkusa na pumunta dito ay dahil napakaraming bisitang master sa paligid, tulad ng naisip ni Panyong at Joel. Sa payo ni Melba, walang takot si Terence. Gayunpaman, si Terence ay hindi naiinip upang pukawin sila para lang sa kapakanan nito.
Sinadya niyang pukawin ang guro at alagad sa ganoong kalayuan, lalo na si Panyong. Siya ay may sariling espesyal na intensyon. Siya at si Joel ay mortal na magkaaway, at itong si Joel ay napaka-implanado. Hindi makatotohanang subukang trick or trick siya, ngunit ang gustong gawin ngayon ni Terence ay hindi ang gulo kay Joel. Ang target niya ay si Panyong. Si Joel ay isang mid-foundation stage practitioner, at ang banta na ginawa niya kay Terence ay hindi rin maliit, ngunit kumpara kay Panyong, na nasa tuktok ng huling foundation stage, hindi siya maikukumpara. Para kay Terence, kung hindi niya maalis si Panyong, na nasa tuktok ng huling foundation stage, wala itong silbi kahit na makahanap siya ng pagkakataong patayin si Joel. Hindi niya maalis si Panyong, at mamamatay pa rin siya sa huli. Hindi makatotohanang tumakas lang gaano man kabila si Terence, iyon ay kumpara lamang sa isang taong kapareho ng antas. Laban sa isang peak late foundation stage practitioner na tulad nito, imposibleng makatakas ng mabilis ng mag-isa. Imposible sa ilalim ng normal na mga pangyayari na tumawid sa mga antas at makitungo sa isang kaaway tulad ni Panyong na may napakalaking agwat sa antas. Kahit na siya ay sapat na mapalad upang makakuha ng isang pagkakataon upang umatake, ito ay mangyayari lamang ng isang beses sa pinakamaraming. Wala nang pangalawang pagkakataon. At kaya, sa ganitong sitwasyon kung saan wala siyang pagkakataon, kinailangan ni Terence na gawin ito para sa kapakanan ng kanyang sariling kaligtasan, kahit na mukhang naghahanap siya ng kamatayan sa iba. Ang ibang tao ay hindi humingi ng gulo, ngunit si Terence ay hindi humingi ng gulo, at siya ay mamamatay. Ang pamamaraan ni Terence ay simple at direkta, at iyon ay upang magalit si Panyong. Si Panyong ay iba sa planong Joel. Bagamat malakas siya at may mahalagang posisyon sa pavilion, mas madali siyang pakitunguhan kaysa sa kanyang disipulong si Joel. Madali siyang magalit ni Terence. Sa katunayan, ang mga bagay ay umuunlad sa direksyon na inaasahan ni Terence. Ang lapitan ng isang hamak na langgam na maaaring durugan hanggang mamatay sa harap ng lahat ng walang takot, kahit na hindi siya nagsalita ng anumang bagay upang pukawin ang kabilang partido, isa na itong hindi mapapatawad na pang-aasar kay Panyong. Papatayin ko talaga yang brat na yan. Tumingin si Panyong sa likod ni Terence at hindi napigilan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Hindi malayo ang labasan ng backstreet. Nakapagdesisyon na siya. Hanggat ang batang iyon ay naglakas loob na humakbang palabas, agad siyang papatayin. Upang mailabas ang kanyang galit, gagamit siya ng maraming dugo hanggat kaya niya. Gayunpaman, si Joel, na nanunood sa eksenang ito sa gilid, ay naramdaman na may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano pa ito tingnan ng isa, kasama si Panyong sa tuktok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation, walang paraan na makakaligtas si Pang Linferdier kahit gaano pa siya katalino. Baka gusto niyang galitin ang mura nitong amo. Ang kaisipang ito ay biglang pumasok sa isip ni Joel. Kung ito talaga ang kanyang intensyon, kung gayon ang kanyang layunin ay talagang nakamit, ngunit ano ang silbi noon? Mas mabilis lang siyang mamatay. Totoong mas madaling ibunyag ng mga tao ang kanilang mga kapintasan kapag sila ay nasa galit, ngunit ang ganitong uri ng kapintasan ay isang pagkakataon lamang para sa mga eksperto sa parehong antas. Gayunpaman, kung si Panyong iyon at ang Natalie na ito, kahit gaano pa karami ang ibinunyag ni Panyong, wala itong silbi. Sa kabilang banda, si Natalie ay nasa tuktok lamang ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Gaano man karaming pagkakataon ang mayroon siya, hindi niya magagawang talunin ang kanyang kalaban. Ito ay parang dragon at langgam. Paano kung ang dragon ay nagsiwalat ng maraming nakamamatay na mga bahid? Maaari bang samantalahin ng langgam ang pagkakataon na patayin ang dragon? Si Melba, na nakatayo sa ikalawang palapag ng Hong Chamber of Commerce at nasaksihan ang eksena sa ibaba, ay hindi napigil ang umiling sa katuwaan. Hindi ko talaga maintindihan itong binata na tinatawag ang kanyang sarili na Natalie. Pero, mukhang maghahirap na naman ang tanggang Panyong na iyon. Bilang may-ari, malinaw niyang nakita ang ginawa ni Terence sa 2 oras na pananatili niya sa Hong Chamber of Commerce.
Sa totoo lang, nang makita niya ang paggalaw ni Terence, lalo na matapos ang kilusang ito ay tumagal ng isang buong 2 oras, kahit isang veterano na tulad niya ay hindi napigil ang huminga ng malamig. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng kakaibang galaw ang inihahanda ni Terence, ang nakatagong kapangyarihan ay isang bagay na kahit siya, isang hindi maarok na master na nasa itaas ng panyong, ay hindi nang ahas na maliitin. 3,835. Sa sandaling ito, nang walang proteksyon ng mga bisitang masters ng Hong Chamber of Commerce, walang duda na kakayanin ni Terence ang krisis na ito. Ang kailangan niyang isipin ngayon ay kung kailan niya mapapalitan ang normal na Spiritual Jade Card ni Terence sa VIP Spiritual Jade Card. Siyempre, ito ay isang pag-iisip lamang. Sa katayuan at impluwensya ni Melba, malaya niyang magagamit ang mga ordinaryong espiritual na Jade Card. Gayunpaman, kung ito ay isang mas mataas na klase ng VIP Spiritual Jade Card, dapat itong suriin ng mga nakatataas ng Merchant Union. Si Melba ay mayroon lamang isang tiyak na antas ng rekomendasyon. Ang sino mang may ordinaryong espiritual na Jade Card ay magkakaroon ng superior na katayuan at kapangyarihan. Ang sino mang may VIP Spiritual Jade Card ay kailangang maging big shot, o kahit man lang ay may potensyal na maging isang big shot. Sa dalawang maikling pagtatagpo lamang, si Terence, na nasa tuktok lamang ng unang bahagi ng foundation stage, ay matagumpay na nakakuha ng pag-aproba ni Melba. Gayunpaman, kung gusto niyang pumunta pa, kailangan niyang maabot ang mas mataas na antas. Pagkatapos ng lahat, kung talagang nagbigay sila ng mas mababa sa 2-digit na halaga ng mga VIP Spiritual Jade Card sa isang peak ng unang bahagi ng foundation stage, ito ay isang biro. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumabas si Terence mula sa naghahati na linya ng panloob na kalye, at sumunod ang layunin ng pagpatay sa kanyang likuran. Brat, pumunta ka sa impyerno. Walang pakialam si Panyong sa gulat na mga tingin ng mga panloob na gwardiya ng kalye at walang pag-aalinlangan na tumalsik palabas, malapit ng patayin si Terence gamit ang isang palad. Gayunpaman, bago tumama ang palad niya sa target ay lumabo ang kanyang paningin. Si Terence, na orihinal na kalmado, ay biglang napunta sa sobrang bilis tungo sa sobrang bilis. Ang mga hakbang ng butterfly at ang mga bote ng hanging kidlat ay nasa kanilang pinakamataas na lakas sa walang katapusang pulutong. Na-miss talaga. How is that possible? Nita ni Joel, na sumusunod sa likuran, ang eksenang ito at hindi niya maiwasang mabigla. Bagamat ang kanyang murang amo, si Panyong, ay hindi gumamit ng kanyang buong lakas sa palad ngayon, siya ay eksperto pa rin sa rurok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Kahit na 10% lang ng kanyang lakas ang ibinunyag niya, hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng isang peak ng maagang yugto ng pagtatatag ng foundation. Gayunpaman, kahit na magkaaway sila, hindi maiwasan ni Joel na purihin ang reaksyon ni Terence ngayon lang. Halos walang proseso ng acceleration, at si Terence ay nagpunta mula sa isang masayang estado hanggang sa buong bilis, na naging sanhi ng pagkamis ng palad ni Panyong. Hindi ito nangangahulugan na ang ganap na bilis ni Terence ay sapat na mabilis upang maalis si Panyong, isang peak late foundation stage cultivator. Naiwasan niya ang pag-atake dahil sa hindi kapani-pani walang pagbilis na iyon sa sandaling iyon. Kahit si Panyong ay hindi magawa ito. Hindi dahil nakakuha siya ng some kind of heaven-defying cheat o ilang makapangyarihang diskarte sa paggalaw na gagawa lang niya ito dahil sa maliit na trick na iyon na natutunan niya sa resistance test. Matapos makapasok sa foundation stage, lahat ng acupuncture point ng kanyang katawan ay maaaring maglabas ng chi sa kalooban. Sa daan patungo sa panloob na kalye, si Terence ay lihim na nag-iipon ng chi sa lahat ng kanyang mga punto ng acupuncture, at kapag siya ay tapos na, babarilan niya ito ng buong lakas. At sa pamamagitan ng paggamit nitong malakas na counterforce na nagawa ni Terence na sumambulat sa nakakatakot na acceleration sa isang iglap. Noon lamang siya makakatakas sa pagmamaliit ni Panyong sa kanyang kalaban. Kung hindi, siya ay isang patay na tao sa ngayon. Nasa kanya ang lightning gale bots at butterfly microstep, ngunit nandoon din ang lakas ng kalaban. Walang sapat na kagamitan si Terence, at hindi mahalaga kung gaano kahusay ang kanyang kagamitan at kakayahan.
Ang pamamaraan ng paggamit ng mga puntos ng acupuncture upang mabaril si Zinchi ay hindi komplikado, at sa maraming mga kaso, madalas itong makita na may kamangha-manghang mga resulta. Hanggat ang isang tao ay may kaunting talento, hindi ito magiging mahirap na gawin ito, ngunit ito ay hindi kinakailangang praktikal. Isa lang ang dahilan. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng totoong chi. Kung ang totoong chi na inilabas ay masyadong maliit, magiging mahirap na makamit ang isang mahimalang epekto. Gayunpaman, kung ito ay inilabas ng labis, ito ay magiging napakasayang. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na chi sa katawan ng isang normal na tao ay napakalimitado. Kung hindi ito matransform sa isang martial technique upang maisigawa ang pinakamataas nitong kapangyarihan, ito ay isang hindi mapapatawad na basura. Ngunit iba ito para kay Terence na kuha niya ang Jade Space, at ang purong enerhiya ay hindi naging problema para sa kanya. Hanggat mayroon siyang kaunting pagkakataon, maaari niyang agad itong lagyan ng muli. Kaya ang discarding ito na nangangailangan ng maraming purong enerhiya ngunit palaging may kamangha-manghang mga epekto ay tulad ng isang pasadyang ginawa para sa kanya. Ang kasuklam-suklam na brat na iyon. Ang kanyang siguradong tinamaan na pag-atake ay hindi nakuha, at si Panyong ay agad na nagalit dahil sa kahihiyan. Walang sabi-sabi, buong lakas niyang sinundan. Hindi siya mag-aalala tungkol sa sakit ng ulo kung paano naiwasan ng kabilang partido ang kanyang pag-atake. Dahil nalampasan niya ang kanyang unang pag-atake, maaari na lang siyang umatake muli. Bagamat hindi masyadong maganda ang utak ni Panyong, sa sandaling nagsimula na talaga siyang makipaglaban, ang intuition sa pakikipaglaban ng lalaking ito ay nakakagulat na matalas. Isa siyang out-and-out strongman. Kung hindi niya kayang taglayin ang dakilang pangalan ng tatlong magkakapatid na Nan. Bilang isang dalubhasa sa rurok ng yumaong foundation stage, sa sandaling nagseryoso si Panyong, kahit na hindi siya isang speed type na eksperto, ang kanyang bilis ay malayo sa kung ano ang maaaring tugma ng sinumang eksperto sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Kahit na si Joel ay walang sinseridad kay Panyong, ang murang master na ito, matatag siyang naniniwala sa puntong ito. Siguradong hindi makakatakas si Natalie. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay wala sa inaasahan ni Joel. Malinaw na talagang galit si Panyong, ngunit hindi niya naabutan si Terence sa unang pagkakataon. Buti na lang, tulad ng inaasahan ko. Kung hindi, talagang mahirap ang araw na ito. Tumingin si Terence kay Panyong, na humahabol pa rin sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting swerte, ngunit hindi siya nang ahas na magpahinga. Sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang kalaban. Ang isang mataong lugar tulad ng palengke ay ang lugar kung saan ang kanyang butterfly microstep at lightning gale boots ay maaaring magpakita ng kanilang pinakamalaking kapangyarihan. Kung ito ay isang eksperto sa parehong antas, malamang na may iwan siya ng isang kalye sa isang iglap. Gayunpaman, nang harapin si Panyong na nasa tuktok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation, kahit na hindi siya naabutan, hindi tumaas ang distansya sa pagitan nila. Sa kabaligtaran, si Joel, na sumusunod sa likod ni Panyong, ay unti-unting hinayla palayo. Kung magpapatuloy ito, maaaring mahuli siya sa lalong madaling panahon. Ganito ba talaga kalakas ang batang ito? Biglang nabigla ang puso ni Joel, na sinundan ng matinding pagkaayaw. Isa siyang dalubhasa sa kalagitnaan ng foundation stage, ngunit talagang inilayo siya ng isang napakalaking eksperto sa unang bahagi ng foundation stage. Paano niya matatanggap ang ganoong bagay? Kung makukuha ko ang Star Inkstone, maaari akong maging pinakamalakas na Golden Core Stage expert. Ang ganitong uri ng hamak na buhong na magsasaka ay hindi karapat-dapat na banggitin sa parehong hininga gaya ko. 3,836. Gayunpaman, nang si Joel ay marahas na nakatitig sa nawawalang figure ni Terence, biglang nagsalita si Panyong, disciple, hamarang ka sa pasukan ng palengke. Ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Gusto kong makita kung hanggang saan makakatakbo ang brat na ito. Huminto sandali si Joel at tumingin ng malalim sa likod ni Terence. Tumanggo siya at walang pag-aalinlangan na lumingon sa kabilang direksyon.
Hindi niya mahulaan kung aling direksyon ang susunod na tatakbuhan ni Terence, ngunit kay Joel, maaari lang siyang mag-shortcut at maabot ang anumang exit ng maaga. Mas maganda kung mablock siya pero bale mali ang napili nila. Kung tutuusin, personal siyang pinagmamasdan ng kanyang master Panyong. Hindi talaga makakatakas si Natalie. Kailangan lang niyang mag-aksaya ng kaunting oras sa kanya, iyon lang. Nanginig ang puso ni Terence nang maramdaman niyang naghiwalay ang dalawang tao sa likod niya. Napanatili niya ang kanyang bilis at hindi hinayaan na maabutin siya ni Panyong dahil sa dami ng tao, ngunit sa parehong oras, may dehado. Kung ito ay nasa malayong lugar, hindi mahalaga kahit na maghiwalay silang dalawa dahil madaling mahanap ni Terence ang mga track ng kabilang partido sa kanyang intuition. Ngunit sa maingay na palengke na ito, hindi makatutuhanang bigyang pansin ang lokasyon ni Joel habang nahaharap sa napakalaking pressure mula sa Panyong. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi pinansin ni Terence si Joel at itinoon ang pansin sa pagtanggal kay Panyong. Bagamat alam niya kung ano ang gagawin ng kabilang partido, at alam din kung anong uri ng pananakot ang ibibigay sa kanya ng mga aksyon ng kabilang partido, kapag nahulaan na ng kabilang partido ang direksyon na pinili niyang takasan, kung gayon ang susunod niyang haharapin ay tiyak na isang pincer attack mula sa harap at likod. Hindi natakot si Terence kay Joel sa isang one-on-one na laban pagkatapos ng kanilang huling pagkikita, ngunit ang lalaki ay isang mid-foundation stage practitioner, isang antas sa itaas niya. Hindi naging mahirap na pigilan siya sandali. Kung siya ay maantala kahit kaunti, magkakaroon lamang ng isang kahihinatnan para kay Terence kamatayan ng walang libing. Kung tutuusin, ang lakas ni Panyong ay nasa tuktok ng yumaong foundation stage, at hindi ito isang bagay na biro. Kung mas malapit si Terence, namatay na siya. Alam na alam ito ni Terence. Gayunpaman, ito rin ay dahil sa kadahilanang ito kung kaya't si Terence ay walang oras para pakialaman si Joel. Kung ikukumpara sa hindi kilalang panganib na ito, ang tunay na banta sa likod niya, si Panyong, ay mas nakakatakot at nakamamatay. Ngunit kahit na gawin natin ang lahat para bantayan siya ng mag-isa, itong Panyong ay talagang mahirap pakitunguhan. Napatingin si Terence sa likuran niya nang pigilan siya ng mga tao, at muling nanigas ang kanyang puso. Ang puwang na nabuksan sa pamamagitan ng paggamit ng Acupoint Zinchi Jet Technique ay sapilitang pinaikli. Kahit na ang distansya ay pinaikli ay napakalimitado, ito ay pinaikli pa rin. Walang duda tungkol dito. Kahit na ang butterfly microsteps at lightning storm boots ni Terence ay nagtulak sa kanyang bilis sa ilalim ng takip ng karamihan, hindi pa rin siya mas mabilis kaysa sa kanyang kalaban. Kahit na ang isang karaniwang tao ay maaaring sabihin na si Panyong ay hindi ang uri na nagdadalubhasa sa bilis, ngunit sa malaking pagkakaiba sa mga antas, ang kanyang bilis ay hindi pa rin isang bagay na maaaring pantayan ni Terence, na nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Hindi maiwasan ni Terence na matuwa na sila ay nasa isang masikip na palengke. Kung hindi dahil sa takot niya sa mga master sa karamihan, naabutan na sila ng lalaking ito. Sa malupit na ugali ni Panyong, papatayin sana niya ang sinumang maglakas loob na hamarang sa kanyang daraanan. Kahit na gumamit si Terence ng butterfly steps, hindi niya mapipigilan ang sarili na hindi mahuli. Nakakalungkot na hindi ito isang abalang lungsod para sa mga ordinaryong tao, ngunit isang merkado para sa mga magsasaka. Ang mga taong dumadaan ay maaari lamang Sky Class Masters, o Foundation Masters, o kahit na Super Masters above Foundation. Kaya't kahit na si Panyong ay nasa tuktok ng yumaong foundation stage, gaano man siya kainit ng ulo, hindi siya maglalakas loob na magwala sa sitwasyong tulad nito. Kung siya ang nag-trigger ng galit ng karamihan o kung siya ay nag-udyok sa ilang Diyos na nakatago sa karamihan, siya ay mamamatay muna dito, huwag na lang patayin si Terence. Gayunpaman, kahit na hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang buong bilis dahil maraming tao sa paligid, ginamit pa rin ni Panyong ang kanyang absolute speed advantage upang dahan-daang isara ang agwat. Kung magpapatuloy ito, sino ang nakakaalam kung kailan sila makakahabol? Mukhang kailangan kong tapusin ito ng mabilis.
Bumilis ang tibok ng puso ni Terence hindi lang dahil mahuhuli siya kung magpapatuloy ito, ngunit higit sa lahat, nagsisimula ng gumalaw ang bagay na idinikit niya sa kanyang palad. Malaking problema kung pipilitin niya itong manatili sa kamay niya ng napakatagal. Matapos suriin ang direksyon, ginamit ni Terence ang karamihan bilang panakip at palihim na tumakbo patungo sa isa sa mga labasan ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang figure ay kasing bilis ng isang multo na kumikislap sa karamihan. Mabilis na nakarating si Terence sa exit, ngunit may isang pamilyar na figure na naghihintay sa kanyang harapan. Joel. Hindi mo inaasahan to, di ba? Kahit ang langit ay hindi ka tinutulungan. Malas mo talaga. Sinalubong siya ni Joel ng isang masasamang ngiti. Mayroong kabuuang 4 na labasan sa labas at gitnang mga kalye ng palengke. Kahit na si Terence ay nasa ilalim ng labis na panggigipit mula sa mga mata ni Panyong at hindi niya mapili ang bawat labasan ayon sa gusto niya, mayroong kahit 2 o higit pang mga pagpipilian. Si Joel, sa kabilang banda, ay nag-shortcut ng maaga, kaya hindi niya alam ang pinili ni Terence at hindi niya ito mababago sa kalagitnaan. Kaya, kahit si Joel mismo ay walang gaanong tiwala sa pagpigil kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang posibilidad na manalo sa taya na ito ay hindi mataas. Para kay Terence mismo, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Panyong. Gayunpaman, walang inaasahan na mangyayari ito. Nagbunga ang sugal ni Joel, at ang sumunod na hinarap ni Terence ay isang pincer attack. Matapos ang isang panahon ng paghabol, si Panyong ay 5 zang lamang ang layo kay Terence. Ang distansyang ito ay halos abot kamay para sa isang peak late foundation stage cultivator. Kung hiniranggan siya ni Joel ng kaunti pa, siguradong patay na si Terence. Kung tutuusin, hindi ito katulad ng sandaling lumabas siya sa panloob na kalye, nang si Panyong ay kumikilos ng buong bilis sa likuran niya. Kung bumagal ng kaunti si Terence, napatay na sana siya sa isang palad, pati na ang pagtanggal sa kabilang partido tulad ng dati. Para naman kay Joel, na nasa gitnang yugto ng foundation stage, kahit muntik na siyang mapatay ni Terence noong nakaraan, kung pipigilan lang si Terence saglit, ito ay isang piraso ng cake. Agad na tumaas ang kanyang aura sa sukdulan, at isang matalim na espada na si Chi ang namuo sa dulo ng kanyang daliri. Sa pagtingin sa kanyang posture, hindi lang gusto ni Joel na maantala si Terence ng ilang sandali. Talagang handa siyang patayin si Terence para ilabas ang kanyang galit. 3,837. Inagaw mo ang aking bituin na inkstone at halos naging dahilan upang makita ko ang hari ng impyerno. Maaayos ko na sa wakas ang score na ito. 24 forms of the fatal continuous sword. He's using this kind of killing move as soon as he starts. Hindi talaga maliit ang sama ng loob ng lalaking ito. Naningkit ang mga mata ni Terence. Bagamat muntik na niyang patayin ang kanyang kalaban noong nakaraan, ang Joel na ito ay tiyak na isang napakahirap na buhay. Mahihirapan si Terence na makitungo sa kanya kahit sa one-on-one na labanan, hindi pa banggitin na hinahabol siya ni Panyong. Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Terence, nakaramdam ng ginhawa si Joel. Sa wakas ay mailalabas na niya ang lahat ng nakakulong frustration na pinanghahawakan niya sa loob ng halos 1 buwan. Bastard Natalie, go to hell. Ang Star Inkstone ay nakatadhana na maging akin. Sa isang kisap mata, ang Sword Chi ng ika-24 na estilo ng nakamamatay na magkasunod na espada ay ganap na nadikit sa kanyang mga daliri. Nang malapit ng hatiin ni Joel si Terence sa kalahati, nakita niyang biglang huminto ang katawan ni Terence. Gusto mo pa bang umatras sa panahong ito? 2 lang ang posibleng kahihinatnin mo, mamatay ka sa ilalim ng palad ng aking amo, o mamatay ka sa ilalim ng aking espada Chi. Walang pangatlong posibilidad. Malamig na tumawa si Joel at ilalabas na sana ang kanyang sword Chi para hatiin si Terence sa kalahati. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, si Terence ay hindi umiwas o nagsisi sa kanyang pag-atake. Sa halip, binilisan niya at sinugod siya. Paano ito posible?
Nang makita ang distansya sa pagitan nila ni Terence mula 10 metro hanggang 3 talampakan, si Joel, na iniisip na ni Terence na naputol sa kalahati, ay natakot sa kanyang talino. Noon lang niya napagtanto na ang dahilan kung bakit huminto si Terence ay hindi dahil sa otres siya, kundi dahil sinisingil niya ang kanyang bilis. Nakadrugs ba ang lalaking ito? Sa ilalim ng todo-todo na pagtugis ng kanyang master panyong, dapat ay ibinigay niya ang lahat at hindi dapat nagpigil. Paano pa siya makakapagpabilis ng ganitong oras? Ang hindi niya alam ay ang biglaang pagsabog ng bilis ni Terence ay kapareho ng dati niyang pagtakas mula sa panyong sa bakana ng panloob na kalye. Ginagamit niya ang pamamaraan ng pag-spurting ng chi mula sa kanyang mga acupuncture point muli. Bagamat itinulak na niya ang bilis ng mga micro steps ng butterfly at ang kidlat habol na gale boot sa limitasyon, dahil sa pagkakaroon ng discarding ito, hanggat ang isang patuloy na supply ng tunay na enerhiya ay ginagarantiyahan, sa teorya, makakamit niya ang walang limitasyong acceleration. Kahit na naabot niya ang limitasyon ng kanyang sariling bilis noon, hindi ito magiging problema. Siyempre, sa mga reserbang chi ng isang normal na tao, kahit na ang paggamit ng kasanayang ito minsan ay isang luho na maaaring ituring na isang krimen, lalo pa sa pangalawang pagkakataon. Si Terence, gayunpaman, ay iba. Nasa kanya ang Jade Space, na isang cheat code na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang chi ng walang pag-aalala. Hanggat epektibo ang pamamaraan ng paglabas ng totoong chi mula sa kanyang mga acupuncture point, hindi siya magiging maramaw kahit na 3 o 4 na beses. Dahil sa biglaang pagbilis na ito, talagang nahuli ni Terence si Joel. Wala pang 3 talampakan ang pagitan nila, at kahit na pinalapot na ni Joel ang sword chi sa kanyang mga daliri, wala siyang oras na bitawan ito. Higit sa lahat, sa kanyang mid-foundation stage battle instinct, biglang nakaramdam si Joel ng matinding panganib mula kay Terence. Ang pakiramdam na ito ay para siyang agad na magiging patay kung manatili siya sa tabi ng lalaking ito kahit isang segundo. Dapat malaman ng isang tao na kahit na mula sa kanyang Panginoon, si Panyong, isang dalubhasa sa rurok ng yumaong foundation stage, hindi kailanman naramdaman ni Joel ang gayong lakas na tumitibok ng puso. Hindi kailanman magsisinungaling ang intuition ng isang tao patungo sa panganib. Posible kaya na si Natalie ay nagtatago ng isang uri ng lubhang nakamamatay at nakakatakot na hakbang sa pagpatay. Natakot na siya sa biglaang pagbilis ni Terence, at ngayon ay mayroon itong nakakatakot na pakiramdam ng panganib. Si Joel ay natakot sa kanyang talino. Kahit na alam niya na kung haharange niya si Terence kahit kaunti, siguradong patay na si Terence, ngunit pinili pa rin niyang umatras. Kung ikukumpara sa pagkuha ng pagkakataon na ipagpaliban ang paghihiganti ni Terence, halatang mas pinahahalagahan ni Joel ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, kung siya ay namatay, ang lahat ay tapos na. Para naman kay Terence, ayos lang kahit palayain siya nito pansamantala. Nakasunod si Panyong sa likod niya, hindi talaga makatakas ang batang ito. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa sa kaduwagan ni Joel. Ginagawa mo ang inisyatibo upang bigyan ako ng paraan. Pagkatapos ay kailangan ko talagang pasalamatan ka sa hindi pagpatay sa akin. Hindi ko malilimutan ang iyong dakilang kabaitan. Hindi man lang pinansin ni Terence ang nagngangalit na si Joel pagkatapos niyang magsalita. Binilisan niya at nilagpasan siya, naiwan siya sa isang kisap mata. Are you asking crazy? Why the hell did you give him such a good opportunity? Nakita ni Panyong, na mainit na tumutugis, ang tagpong ito at halos mamilipit ang bibig sa galit. Hinabol niya si Terence mula sa panloob na kalye hanggang sa pasukan ng palengke, ngunit hindi niya maabutin ang isang peak level na maagang foundation stage cultivator. Higit pa rito, na-provoke siya ni Terence sa kalye sa loob, at napuno siya ng galit. Matapos makitang nanalo si Joel sa taya, naisip ni Panyong na walang pagkakataong makatakas si Terence sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na susuko ang kanyang alagad sa imposibleng sitwasyong ito. Napaawang ang bibig ni Joel, ngunit wala siyang masabi.
Pagkatapos ng lahat, kahit nasabihin sa kanya ng kanyang intuition na mayroong isang lubhang nagbabanta sa buhay na panganib, sa anumang kaso, ang ganitong uri ng ganap na kalamangan ay talagang kinatatakutan ng isang napakagandang eksperto sa unang bahagi ng foundation stage. Ito ay talagang medyo hindi makatwiran. Ngunit sa kabutihang palad, nagmura lang si Panyong at hindi na siya inabala pa. Kailangan pa niyang habulin si Terence. Ito ay isang ginintoang pagkakataon sila dalawa, isang peak late foundation stage at isang mid foundation stage, ay nagtutulungan, at si Terence ang nakatakas sila ay mapapahiya. Pagkaalis sa masikip na palengke, wala ng tao sa daan, at ang bilis ni Panyong ay tumaas ng napakalaking margin. Kahit si Terence, na pinabilis ng chi mula sa kanyang mga acupuncture point, ay hindi maihahambing sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan siya ay bahagyang natigilan ng tumabi si Joel, naabutan ni Panyong si Terence sa 3 paghinga. Ngayon pa lang, hanggat 2 beses na niyang ginugugol, siguradong maaabutan at mapatay niya ito sa isang galaw. Sa ilang maikling paghinga, malayong umalis si Terence sa palengke. Pagkatapos ng lahat, gamit ang kanyang butterfly microstep at lightning chasing wind boots, kasama ang sobrang bilis ng kanyang acupuncture point spurting technique, ang kasalukuyang bilis ni Terence ay hindi para ipakita. Kahit ang isang mid-foundation stage master tulad ni Joel ay hindi makahabol. 3,838. Sa kasamaang palad, ang pinakamalaking banta kay Terence ngayon ay hindi si Joel, kundi si Panyong, na nasa tuktok ng huling foundation stage. Kung wala ang proteksyon ng alien ng tao, imposibleng makatakas ng ganito. Tumingin si Terence kay Panyong, na malapit na sa kanya, at hindi maiwasang sumimangot. Bagamat inaasahan na niya ang kalalabasan na ito, nakaramdam pa rin siya ng kawalan ng lakas ng tunay niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Kung hindi niya inihanda ng maaga ang kanyang pagpatay sa Hong Chamber of Commerce, magiging imposible para sa kanya na makatakas mula sa isang eksperto sa tuktok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa isang kisap mata, si Panyong ay 3 metro lamang sa likuran ni Terence. Walang makakatakas mula sa kanyang pag-atake sa ganitong kalayuan, kahit na ang isang master ng parehong antas, pabayaan ang isang parang langgam na scum. Wow! Tumakbo ka pa. Kung makakatakas ang hamak na langgam na tulad mo sa palad ng dakilang master na ito, ipipikit ko ang ulo ko at hayaan mong gamitin mo itong urinal. Tumawa si Panyong na parang baliw. Hindi niya pinigilan ang kanyang lakas habang iniabot niya ang kanyang kamay, handang patayin si Terence. Mabilis na bumalot sa ulo ni Terence ang layunin ng pagpatay. Si Panyong ay hindi gumamit ng anumang martial arts, ngunit sa mga tuntunin ng kapangyarihang pumatay, ito ay higit sa Deadly Chainsword 24 Forms ni Joel. Higit sa lahat, hindi ito tulad ng mga diskarte sa martial arts na mayroong lahat ng uri ng mga paghihigpit, kung saan maaaring baguhin ito ng isa sa anumang paraan na gusto nila. Masasabing madali itong kontrolin at ipagtanggol. Gaano man ka-simple at bastos ang kanyang utak, si Panyong ay isang bihasang eksperto. Matapos malaman na ang agwat sa pagitan ng kanilang mga antas ay sapat na malawak, ang pinakamahusay na paraan upang aibuli ang isang mahina ay hindi gumamit ng iba't ibang makapangyarihang diskarte sa martial arts. Sa kabaligtaran, ang mga simpleng suntok at sipa ay higit na hindi masasaktan. Higit pa rito, pinaramdam nito ang isa na walang magawa at hindi alam kung paano makatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila hindi napansin ni Terence ang layunin ng pagpatay na bumabalot sa kanyang ulo. Sa halip, lumingon siya kay Panyong at kinulat ang kanyang mga labi, isang palayok ng silid. Sa kapasensya na talaga, hindi naman ganoon kaganda ang ulo mo. Kung hindi ko gusto, natatakot akong hindi ka maiihi. F***sake. Galit na galit si Panyong na nanginginig ang kanyang balbas, at papatayin na sana niya si Terence, ikaw na matalas ang dila, pumunta ka sa impyerno. Ganun ba? Hindi tumakbo si Terence, ngunit huminto at ngumiti. Bakit hindi tayo tumaya at tingnan kung sino ang unang mamamatay? Halika, paano ang pagpapakita ng kasiyahan sa senior nan?
Natigilan si Panyong saglit at tumigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay. Nakita niyang hindi man lang sinubukan ni Terence na umiwas ngunit pinahihit niya ang kanyang kamay upang kontrahin ang kanyang pag-atake. Malamig na tumawa si Panyong, "Tanga ka, hindi mo alam ang lugar mo. Walang silbi sa akin ang parang langgam mong kabagsikan." Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakaramdam si Panyong ng panginginig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napagtanto niya na hindi siya inaatake ni Terence, ngunit may hawak siyang isang bagay sa kanyang kamay. Ang bagay na iyon ay tila nagpalapat ng walang katapusang totoong chi. Ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na nakatago sa loob nito ay napakalakas na kahit siya, isang Picklate Foundation establishment expert, ay hindi maiwasang makaramdam ng takot. Hanggang sa sandaling ito ay biglang napagtanto ni Panyong kung bakit ang kanyang disipulo, si Joel, ay nagkusa na magbigay daan sa kabilang partido. Kung tutusin, sa usaping puot, si Joel at itong Natalie na ito ay hindi magpapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa kanila, na mas mataas sa kanyang amo, nakasangkot din. Ang ganitong uri ng mapanganib na bagay na kahit siya ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot, paanong hindi matatakot si Joel? Bagamat nakaramdam siya ng kahihiyan, hindi malay ni Panyong na gustong umatras. Hindi niya alam kung ano ang balak ni Terence, ngunit hindi magsisinungaling ang kanyang instinct para sa panganib. Hindi sulit na pumatay ng langgam sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Ngunit kahit na gusto ni Panyong na umatras, hindi siya bibigyan ni Terence ng pagkakataon. Ang bagay sa kanyang kamay ay itinapon palabas, at sa ilalim ng takot na mga mata ni Panyong, ang bagay na pinalamutian ng walang katapusang purong enerhiya ay sumabog wala pang isang talampakan ang layo mula sa kanya. Boom! Isang nakakabinging tunog ang narinig, at ang lupa sa loob ng radius na 12 milya ay nanginig ng husto. Sa kalapit na palengke, hindi mabilang na mga tindahan at stall ang nayanig hanggang sa nagkawatak-watek sa kalye. Sabay-sabay na nagbago ang mga ekspresyon ng mga magsasaka, bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng takot. Maging ang mga bisitang masters na nangangasiwa sa mga negosyo sa Inner Street ay hindi maiwasang maghinala. Kahit na ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas, maaaring hindi sila makagawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Tanging si Melba ng Hong Chamber of Commerce ang tila nakaabang sa kilusang ito. Gayunpaman, pagkatapos na tunay na maramdaman ang kilusang ito na nanginginig sa lupa, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Tulad ng inaasahan sa paggugol ng isang buong 2 oras sa napakalaking sukat. Ang Natalie na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Tumawa si Melba at umiling. Alam niyang hindi siya ordinaryong tao, pero malayo pa rin siya sa level ni Natalie. At least noong nasa peak na siya ng early foundation establishment stage, hindi niya kayang harapin ang isang expert sa peak ng late foundation establishment stage. Wala siyang ganoong paraan na lumalaban sa langit. Hindi pa banggitin ang kaguluhan sa palengke, sa sandaling ito, ang gitna ng pagsabog ay nagpatag na ng ilang nakapaligid na bundok at lumikha ng isang pabilog na hukay na mahigit 100 talampakan ang lalim. Nagbigay ito ng pakiramdam sa mga tao na ito ay isang sinkhole na nilikha ng isang meteorite mula sa kalawakan. Ang alikabok na dulot ng pagsabog ay natakpan ang kalangitan at hindi nagkalat ng mahabang panahon. Tila mahihirapang tumira ang alikabok sa susunod na araw. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang figure mula sa alikabok at tumakas ng walang salita. Ang figurang ito ang naging dahilan ng pagyanig ng lupa, si Terence. 2 buong oras na niyang hawak ang totoong enerhiya niya. Ang ganitong uri ng totoong energy bomb ay talagang hindi para paglaruan ng tao. Sa sandaling ito, kahit na si Terence mismo ay nakaramdam ng matagal na takot sa kanyang puso. Tama, para harapin si Panyong na nasa tuktok ng yumaong foundation stage, nanatili si Terence sa Hong Chamber of Commerce ng buong 2 oras. Mayroon lamang isang layunin, at iyon ay upang bumuo ng isang purong enerhiya na bomba. Noong siya ay nasa common world, ang energy bomb ay palaging specialty ni Terence.
Ito ay ginamit upang takutin at harapin ang mga malalakas na kaaway na mas mataas sa kanyang antas, at dahil sa mapanirang kapangyarihan na higit pa sa kanyang antas, ito ay isang mahusay na nasubok na hakbang. Gayunpaman, kahit na ang totoong bomba ng enerhiya ay makapangyarihan, mayroon itong nakamamatay na kapintasan na hindi maiiwasan, at iyon ay ang pangangailangan na makaipon ng kapangyarihan. Kung mas mataas ang antas ng kalaban, mas mahaba ang oras na kailangan upang makaipon ng kapangyarihan. Kung hindi, kung ang oras na kailangan para makaipon ng kapangyarihan ay hindi sapat, ito ay haantong sa hindi sapat na tunay na enerhiya, at ang totoong enerhiya na bomba na itinapon ay natural na hindi sapat na malakas, hindi makakamit ang inaasahang epekto. Ang totoong bomba ng enerhiya ay palaging isang pag-aaksaya ng totoong enerhiya. Kung ang mapanirang kapangyarihan ng kaukulang Marshall Technique ay 10, kung gayon kapag ginamit ito sa totoong bomba ng enerhiya, maaaring 5 lang ito. 3,839. Gayunpaman, ang pinakamalaking bentahe ng totoong chi bomb ay na maaari silang lumikha ng isang mapanirang kapangyarihan na higit sa antas. Kung ito ay isang Marshall Technique, kung gaano karaming tunay na enerhiya ang mayroon ang isa, ang pinakamataas na kapangyarihan na maaari nitong ibigay ay 10. Ito ay nalilimitahan ng antas ng lakas. Gayunpaman, iba ang mga totoong bomba ng enerhiya. Hangga't may sapat na totoong enerhiya, ang kapangyarihan ng huling produkto ay maaaring umabot sa 15, kahit 20, o higit pa. Siyempre, may mga pakinabang at disadvantages. Ang premise ng explosive power ay hindi lamang nangangailangan ng maraming totoong enerhiya, ngunit sapat din na oras upang makaipon ng kapangyarihan ng maaga. Gayunpaman, ito ay hindi makatotohanan sa aktwal na labanan. Kung tutusin, hindi naman pwedeng tumayo lang ang kalaban at maghintay na gumawa ka ng true energy bomb at ihagis ito sa kanya, di ba? Kaya naman, noong si Terence ay nasa pangkaraniwang mundo, ang mga bombang chi ay hindi lamang ginamit para sa aktwal na labanan, mas ginamit ang mga ito bilang isang deterrent, tulad ng mga sandatang nuclear. Ang bombang chi ay hindi gaanong halaga sa isang tunay na labanan, ngunit ito ang perpektong paraan upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon ni Terence. Alam na niya na binabantayan siya ni Napanyong at Joel. Hangga't siya ay humakbang palabas sa panloob na kalye, tiyak na haharapin niya ang isang malupit na pagtugis na hindi titigil hangga't hindi siya namatay. Bagamat gustong punitin ni Napanyong at Joel si Terence, hindi sila nang ahas na gawin ito sa Hong Chamber of Commerce. Hangga't nanatili siya sa Hong Chamber of Commerce, masupol ni Terence ang kanyang energy bomb sa kapayapaan. Ngunit para kay Terence, mas pinadali nito ang mga bagay, kailangan lang niyang maglabas ng maraming energy bomb hangga't kaya niya sa Hong Chamber of Commerce at pagkatapos ay ihagis ito sa ulo ni Panyong. Isang tunay na bomba ng enerhiya na nakondensed sa loob ng 2 oras. Anong uri ng konsepto ito? Pinipino at pinupunan ni Terence ang kanyang chi sa parehong oras. May sapat na oras at walang mang-istorbo sa kanya, kaya huminto lang si Terence nang halos mawala na siya ng kontrol. Kahit si Terence mismo ay hindi pa nakagawa ng ganitong kabaliwan noon. Sa teorya, ang isang bomba ng enerhiya ay maaaring magtipon ng chi ng walang limitasyon, at ang kapangyarihan nito ay maaaring tumaas ng walang limitasyon, ngunit ang kinakailangan ay kailangan itong kontrolin. Kahit na ito ay isang tunay na bomba ng chi, ito ay isang bomba pa rin. Ang mas totoong chi condensed, mas malakas ito, ngunit sa parehong oras, mas mahirap itong kontrolin. Kapag lumagpas na ito sa pinakamataas na limitasyon ng kontrol, kung mayroong anumang kapabayaan sa proseso, malaki ang posibilidad na ito ay sasabog sa sariling mga kamay bago ito maihagis sa ulo ng iba. Kung gaano kalakas ang energy bomb, hindi pa ito nasubukan ni Terence, kaya hindi niya alam. Ngunit sa pagkakataong ito, ang arrow ay nasa string, at kailangan niyang gawin ito kahit na alam niya ang panganib. Pagkatapos ng lahat, si Fang Tianyong ay isang tunay na peak late foundation stage practitioner, 4 na antas na mas mataas kaysa kay Terence. Sa pagharap sa napakalaking pagkakaiba sa lakas, kahit na ang isang chi bomb na maaaring gamitin laban sa isang taong may mas mataas na antas ay hindi magkakaroon ng malaking epekto kung hindi ito pipigilan ng mahabang panahon.
Si Terence ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon kung ang energy bomb na ito ay hindi pumatay sa kanyang kalaban, kung gayon ay hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Isa lang ang katapusan niya, ang kamatayan. Kaya, baliw na pinigilan ito ni Terence sa loob ng 2 buong oras. Malinaw niyang naramdaman na ang bomba ng enerhiya ay nagsisimula ng maging hindi matatag at naabot na niya ang limitasyon ng kanyang kontrol. Noon lang siya tuluyang lumabas ng Hong Chamber of Commerce at hinamon si Panyong at Joel ng magkaharap. Si Terence ay may parehong mga alalahanin bilang Panyong at hindi nang ahas na ihagis ang energy bomb sa palengke kung saan nagtipon ang papay. Pagkatapos ng lahat, kapag ang bagay na ito ay umalis sa kanyang kamay, hindi niya ito makokontrol. Hindi lang siya mananakit ng mga inosenteng tao, ngunit madali rin niyang saktan ang mga masters na hindi niya dapat saktan. Hindi ito magiging katumbas ng halaga. Kaya't kinailangan ni Terence na gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan at lakas para akitin si Panyong palabas ng palengke, at pagkatapos ay ihagis sa kanyang mukha ang napakalakas na bombang ito na 2 oras na niyang pinipigilan. Ang bomba ng enerhiya ay palaging isang pamamaraan na pumatay sa kanilang dalawa. Hindi alam ni Terence kung kaya niyang patayin si Panyong, ngunit sigurado siyang mapapapatay siya ng energy bomb. Habang inihagis niya ang energy bomb, hindi nagatubili si Terence na gamitin ang lahat ng kanyang chi para balutin ang sarili ng mahigpit at makatakas mula sa gitna ng pagsabog. Kahit na si Terence ay nag-iingat na, siya ay nasa napakasamang kalagayan. Sa katunayan, ang salitang masama ay hindi na maaaring gamitin upang ilarawan siya ay nasa isang napakasamang estado. Ang kanyang buong katawan ay nasunog na itim, at maraming lugar ang duguan. Bagamat hindi talaga siya nakipagpalitan ng kahit isang galaw sa kanyang kalaban, ang mga pinsala ni Terence ay hindi kasing sakit ng mga ito ngayon, kahit na noong nilabanan niya si Joel, isang mid-foundation stage master, hanggang sa kamatayan. Si Terence, sa kabilang banda, ay tinamaan lamang ng resulta ng kanyang chi bomb, at ginamit niya ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, si Panyong ay ganap na nahuli at direktang tinamaan sa mukha ng chi bomb ni Terence. May isip kung gaano kakilakilabot ang isang Peak-Late Foundation Stage Master na tulad niya. Nagkaroon ng 4 na antas na pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila. Kung magbabantay si Panyong, ang pinakamalakas na pag-atake ng sinumang peak-level early foundation stage practitioner ay isang biro sa harap niya. Hindi siya masasaktan, kaya isang kasinungalingan ang sabihin na hindi niya minamaliit si Terence. Dahil din sa minamaliit niya si Terence kaya siya ay tuluyang nabaliw ni Terence sa pagkakataong ito. Upang matiyak na ang energy bomb sa kanyang kamay ay tatama sa kabilang partido, handa si Terence na ilagay ang kanyang sarili sa panganib. Kung sila ay napakalayo, tiyak na makakapag-react si Panyong sa oras at makakasagot. Ngunit ngayong naging malapit na silang dalawa, gaano man kalakas si Panyong, wala siyang pagkakataong makapag-react. Ang Super True Energy Bomb na 2 buong oras niyang pinipigilan ay dumapo lang sa kanyang mukha ng walang anumang babala. Nagkaroon lang ng oras si Panyong para magmura ng malakas bago umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog at nagdilim ang kanyang paningin. Siya ay isang Peak-Late Foundation Stage Practitioner, at siya ay kinuha ni Terence ng ganoon lang. Hindi man lang siya umimik, at patay na siya. Gamit ang resulta ng chi bomb at ang alikabok bilang takip, walang pakialam si Terence kung patay o buhay si Panyong. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay tumakbo. Kahit na mahirap makuha ang pagkakataong ito, dapat ay inalis na ni Terence sina Panyong at Joel. Kung hindi, wala siyang 2 oras para hawakan ang kanyang energy bomb sa susunod na pagkikita nila. Hindi niya magagawang lumaban sa lahat. Gayunpaman, hindi ito pinayagan ng sitwasyon. Kung si Terence ay maglakas loob na tumalikod, siguradong patay na siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan, lalo pa kung mapapatay niya si Panyong. 3,840. Maliban kay Panyong, na niloko niya, mayroon ding mid-foundation establishment na si Joel. Medyo malayo si Joel kay Terence ngayon, at kahit natamaan siya ng energy bomb, hindi siya masasaktan gaya ni Terence, na nasa gitna ng pagsabog.
Kung maglalakas loob si Terence na tumalikod, tiyak na mamamatay siya sa mga kamay ni Joel. Hindi nang ahas si Terence na lumingon. Sa katunayan, si Joel ay natakot na sa puntong naiihi ang kanyang pantalon. Dahil sa layo, hindi masyadong nasugatan si Joel mula sa shockwave ng energy bomb. Gayunpaman, talagang natakot siya matapos makita si Panyong, isang Peak Late Foundation Stage Master, na pinatay ni Terence sa isang galaw. Kung tumalikod si Terence ngayon, baka hindi na siya maglakas loob na hawakan si Terence, at maaaring tumakas pa sa takot. Masyadong exaggerated ang pagganap ng pagkatalo kay Panyong sa isang galaw. Ayon sa logika ng mga ordinaryong tao, maging si Panyong, isang Peak Late Foundation Stage expert, ay hindi makatiis ng isang galaw mula sa kanya. Pagkatapos, si Joel, isang dalubhasa sa kalagitnaan ng foundation stage, ay hindi pa ba sapat upang punan ang mga puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hindi isinasaalang-alang ni Terence ang posibilidad na ito, ngunit masasabi niya sa huling pagkikita nila na si Joel ay hindi isang simpleng karakter. Magiging isang malaking biro kung hindi niya takutin si Joel at sa halip ay makikita siya. Maliban sa kaligtasan, ang desisyon ni Terence na tumalikod at umalis ay may mas malalim na pag-aalala ang epekto ng pagpatay kay na Tianyong. Ang pagkakakilanlan ni Panyong bilang karagdagan sa pagiging master ni Joel at isang Peak Late Foundation Stage expert, ay siya ring supervising deacon ng tumataas na Sky Pavilion. Ito ay isang napakasensitibong bagay. Kapag may nangyari, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng 3 pabilyon at ng law enforcement hall. Ang dahilan kung bakit hindi talaga siya inatake ng mga guest expert ng Hong Chamber of Commerce noong nakaraan ay dahil sa pag-aalalang ito. Kung ginamit ni Terence ang super energy bomb para patayin siya, wala nang masasabi. Tatalikod na lang siya at tatakbo ng walang sinasabi, ngunit kung gusto niyang bumalik at patayin si Panyong para lang makumpirma kung patay na siya o hindi, kung gayon iyon ay isang hanggal na pagpipilian. Hindi pa banggitin ang posibilidad na patayin siya ni Joel, kahit na hindi namatay si Panyong, baka siya na lang ang patayin ni Panyong. Kahit na matagumpay na napatay ni Terence si Panyong, hindi ito isang magandang bagay. Kung ang mga nakatataas sa 3 pavilion at ang law enforcement hall ay maalertuhan at magpapadala ng mga tao sa lahat ng dako upang maghukay ng 3 talampakan sa lupa, ang kanyang pagkakakilanlan bilang Natalie ay maaaring malantad, at ang bagay na ito ay magiging lubhang mahirap. Ang puso ni Joel ay nanginginig sa ilalim ng alikabok. Ngunit hindi lumingon si Terence. Nakarelax siya. Maliit at sinampal ng 2 beses ang sarili sa mukha. Sa utak ni Joel, dahil nalaman niya na si Terence ay hindi nang ahas na bumalik, madaling hulaan na ang kasalukuyang estado ni Terence ay tiyak na hindi maganda, at ang isang makalangit na hakbang sa pagpatay na tulad nito ay magagamit lamang ng isang beses. Dahil sa teorya, hindi magiging mas mahusay si Natalie pagkatapos pasabugan ng ganito si Panyong. Kung ngayon lang niya ito hinabol, malaki ang tsansa niyang mapatay siya. Ngunit ngayon, huli na ang lahat. Si Terence ay nawala na ng walang bakas. Hindi alam ni Joel kung saang direksyon siya pupunta kahit na gusto niya, kaya sumuko na lang siya. Master! Master! Kumusta ka? Pagkatapos mag-react ni Joel, maliban sa sampal sa sarili, ang una niyang ginawa ay upang kumpirmahin kung patay o buhay si Panyong. Matapos maghanap ng mahabang panahon sa malalim na hukay, sa wakas ay natagpuan ni Joel si Panyong na nasa bingit ng kamatayan, sa putik sa gitna ng hukay. Bagaman hindi siya malayo sa kamatayan, siya ay isang master pa rin sa tuktok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Kahit na nawasak siya ng super true chi bomb sa napakalapit na distansya, buhay pa rin siya. Ang kanyang sigla ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Sok! Buhay pa talaga siya. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Joel na umiling sa pagkabigo. Bagamat si Panyong ang kanyang Panginoon at taga-suporta, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na niya hinintay na mamatay si Panyong. Hanggat namatay si Panyong, tiyak na sisubog ang bagay na ito. Sa oras na iyon, ang Natalie na ito na lumitaw ng wala saan ay tiyak na hindi makakapagtago.
Sa oras na iyon, hanggat sinamantala niya ang pagkakataon, magkakaroon pa rin ng pag-asa na maibalik ang bituin na Inkstone. Bilang karagdagan, si Panyong ay isa ring Picklate Foundation establishment expert. Ang anumang bagay sa kanyang katawan ay isang mahalagang kayamanan na makikita lamang kapag nagkataon. Kung si Panyong ay naging bangkay na ngayon, kung gayon ang lahat ng kayamanan sa kanyang katawan ay kay Joel. Hindi lamang siya maaaring gumawa ng kayamanan, ngunit maaari rin siyang gumawa ng malaking bagay mula dito, na ginagawang hindi maitago ni Natalie. Kung kaya niyang patayin ang kanyang murang amo, si Panyong, sa sandaling ito ay papatay ng 2 ibon gamit ang isang bato para kay Joel. Kinusat ni Joel ang kanyang mga mata, at kumikislap sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Anyway, ang matandang ito ay nasa bingit na ng kamatayan. Bakit hindi na lang siya papuntahin? Langit at lupa, soberano, magulang, guro. Ang guro ay parang ama, at ang pagpatay sa guro ay parang pagpatay sa ama. Gayunpaman, kahit na ang pagpatay sa isang guro ay itinuturing na taksil at hahamakin ng mundo kapag natuklasan, paano kung hindi ito natuklasan? Sa sandaling ito, walang tao sa paligid, tanging si Joel at ang kanyang naghihingalong Master Panyong. May puso man talaga siyang pumatay sa amo, walang makakaalam. Dagdag pa, maaari na lang niyang ibigay ang lahat ng sisihin kay Terence pagkatapos ng lahat, ang isang mamamatay na hakbang ay hindi kailanman nakita o narinig kailanman. Kahit na sabihin niyang nakapatay siya ng isang Picklate Foundation stage practitioner, maraming tao ang maniniwala dito. Dagdag pa, kung talagang sinabi iyon ni Joel, kahit si Terence mismo ay maniniwala. Wala siyang pagkakataong kumpirmahin kung si Panyong ay napatay ng kanyang super energy bomb. Hindi niya akalain na si Panyong ay mamamatay sa kamay ng sarili niyang alagad. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ni Panyong. Sa sandaling ito, halos lahat ng katawan ni Panyong ay nakabaon sa lupa at mahina ang kanyang aura hanggang sa puntong wala na itong pinagkaiba sa ordinaryong tao. Ang pag-iisip na patayin ang kanyang guro ay naging mas matindi sa isip ni Joel. Sa huli, si Joel ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin na may masasamang ngiti sa kanyang mukha. Sa harap ng mga benepisyo, maaari pa niyang patayin ang sarili niyang ama, lalo pa ang murang amo. Sa anumang kaso, masyado na akong nasugatan. Sa halip na mag-aksaya ng mga mapagkukunan sa pamumuhay, bakit hindi mo ibigay ang lahat ng mga mapagkukunang ito sa iyong disipulo? Huwag mag-alala, ipaghihiganti kita, Master. Ang mga mata ni Joel ay napuno ng malamig na kislap, at ang kanyang mga daliri ay tahimik na nagpalapot ng isang espada na si Chi. Gayunpaman, nang pupugutan na siya ng ulo ni Joel, biglang umubo mula sa ibaba. Ang hindi niya inaasahan ay si Panyong, na orihinal na nasa bingit ng kamatayan, ay biglang nagising. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.